Hi guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this channel. Yung Empress in reverse dito, yan yung gumagawa sa'yo ng like witchcraft, no? Na mamanipulate sa'yo, na atake sa'yo. Ano to, huwad eh, fake Empress. Hindi siya nag-succeed. Pagka ganyan, siguro ginagaya-gaya ka niya kasi huwad, no? Nagpipretend, gano'n. Baka nagpipretend na ikaw. Itong fake Empress na ito, actually may mga kasamahan to, hindi lang siya, no? May mga tumutulong dito, maaaring their team, group, no? Parang pinagtutulungan kanila, nagtutulungan sila para i-destroy ka. Yan, pero hindi sila nag-succeed. Pang-aso to. Ngayon ay, ayan o, you're victorious over this evil, no? Mga evil to. Para bang, ang mangyayari dyan yung parang ito, mga, ano sila yung mga parang may mga sungay. Ibig sabihin gumagawa to ng mga kademonyuhan, no? Witchcraft, mga ganyan, mga kademonyuhan. Yan ay mga sa evil forces, sa evil side, no? Sa mga side ng kadiliman, no? So yan, may sungay, oh. Tingnan nyo, gumagawa ng mga witchcraft yan. Meron pa nga kwento sa amin dati, guys, na yun, gumagawa siya ng witchcraft or ano pa ba yung ginagawa niya. Basta may ginagawa siyang kademonyuhan. Tapos, ang ginagawa niya, well, it's occult din at witchcraft na yung ginagawa niya. Pinapalo niya yung santo ninyo para tumain ng tumain ng pera. Pinapatain yata ng pera. Pinapatain ng pera. Sa demonyuhan talaga yun, no? Kumaga, yun ay isang tricks ni Satanas para malinlang siya. Yun, basta ganun yung ginagawa niya. Tapos, gumagawa siya ng occult, mga ganun. Basta, witchcraft. Parang witchcraft din yun eh, yung mga ganun gawain. Basta, ganun siya, kademonyon yung ginagawa niya, no? Basta witchcraft, kademonyon yan. Yan ay demonic, no, na gawain. Yan ay, parang sumulunod ni Satanas. Yan ang tawag sa kanila, o kampo ng kadiliman. Kasi yung ginagawa nila, yung, may show na binigay sa kanila ng Satanas. Yun, nag-asik na lagi. Walang mabuti sa ganyang gawain. Hindi yan mabuti ang mga ganyan gawain, guys. Hindi yan sa kabutihan, no? Yan ay, yung nagtitempt nga sa mga yan ay si Beelzebub. Mga fallen angels. Yan. Yan ang Prince of Hell na nagtitempt, no? Mga legions yan. May mga legions yan na tinitempt niya yung mga tao na gumawa ng ganyan. Kasi alam kasi ni Beelzebub, nanghatol ng God sa mga gumagawa ng ganyan, ay alam kasi ng mga fallen angels, ang hatol sa mga gumagawa ng ganyan, ng mga witchcraft, ay doon ilalagay sa impyerno ang soul ng mga gumagawa niyan, sa lake of fire, na may sulfur. Yan. Kaya tinatempt niya yung mga tao. So, be aware of that. Para bang maputol na yung ulo ng demonyo nito. Basta demonyo siya. Patao man na gumagawa ng kademonyuhan against you or hindi na daw yan makapag-take ng aksyon. No? Ganun ang mangyayari sa kanya.
Hindi na yan siya makapag-take ng action. Hindi niya na ma-atake yung isipan mo. Hindi ka niya na hindi ka na niya ma-restrict. And mayroong ano dito. Sa Amalay. Hindi na maging happy yung family nila kasi hindi ka na nila maharangan. Hindi ka na nila alam mo yun, hindi sila contented, hindi sila masaya, hindi sila fulfilled ba? Kasi fulfilled yung mga demonyo na yan eh. Pagka nagsucceed yung kanilang mga witchcraft, yung kanilang mga evil doings. Basta yung mga scheme and deceit nila, kung mag-succeed, fulfilled sila, feeling fulfilled, masaya. So, hindi na yan sila maging fulfilled, no? And, hindi ka na nila ma-atake yung isipan mo. Hindi ka na nila ma-restrict. Ganun. So, see? Bumaga, hindi ka na nila mapakialaman. Hindi na tatalab sa'yo mga ginagawa nila. Ganun. Kaya parang sa demonyo kasi parang demonyo na talaga sila. You know what? Kung ano nangyari doon sa nung namatay yun, yung kinuwento ko kanina, na gumagawa siya ng ganun, ng witchcraft or occult yung ginagawa niya. Witchcraft din ata yun. Huy! Sa gumagawa siya ng mga ganun, mga oras. Labas na. Labas na. Labas na. May mga orasyon siya ginagawa. So, witchcraft din talaga, no? At occult yung ginagawa niya. Occult or witchcraft. Basta witchcraft din yun eh. Basta may witchcraft din siya ginagawa. Nung namatay siya, diba namatay siya? Tapos nung hinukay na, mga ilang years, yung niya, yung puntod niya, yung bungo niya, mayroong sungay, guys. Kahit tao siya, may sungay yung kanyang bungo. Oo, may sungay daw, dala. May kwento na ganun eh. Nung hinukay na yung puntod niya, yung bungo niya may sungay. Yung tao na yun. Meron din ata na yung aswang, nung namatay siya, tapos sinukay yung puntod niya, yung bungo niya din may sungay. Kasi nga, ganun yung mga kampo ng kadiliman. Siguro malala na talaga yun na mga kademonyo yung ginawa nila. Kaya nagkaroon, tinubuan sila ng sungay, guys. Yan. Ganun daw yun eh. Natuwa ka ng sungay. May sungay ang kanilang bungo. Basta hindi na ito makapag-take na action sa'yo, no? Itong fake impress na ito. Maaaring ginagaya-gaya ko. Hindi na ito maging fulfilled. Hindi na sila maging masaya. No? Kasi hindi ka na nila harm, hindi ka na nila mapiste, hindi ka na matablan, malamang ng kanilang mga atake, no? Hindi ka na nila ma-restrict, hindi ka na nila atake yung isipan mo. Parang katulad dun sa budol-budol gang. Diba, nawawala sa sarili yung biktima. Tapos, pagka nahimas-masa na wala na yung pera nila, binigay na nila dun sa budol-budol. Inorasyonan kasi sila ng budol-budol yung mga biktima nila eh. Iba, wini-withdraw pa yung pera, tapos wini-withdraw yung pera sa bangko, tapos binibigay sa budol-budol, yung mga lahat ng alahas, binibigay na sa budol-budol. Wala kasi sa sarili na manipulate o na control yung isip nila ng mga orasyon. Madami yan ang biktima sa Iloilo, guys, kahit dito sa Maynila, banda. Pero konti lang ata sa Maynila. Sa Iloilo talaga. Sa city, sa Iloilo. Uso yan dati. Dami na biktima.
binibiktima nila yung alam nilang may pera, mayaman. Ganun. Siyempre, may makuha silang pera ba? Mga alahas. Pero yun nga lang, sa kabilang buhay, puro naman sila pagdurusa sa impyerno, no? Yung mga ganyan, kasi nasa Bible yan eh. Paano yung parusa ng God sa mga ganyan. Kahit yung witchcraft, alaman naman ng lahat nila, ang parusa ng God yun eh. Impyerno talaga. May impyerno ang kaluluwa ng gumagawa niya. So, may kasabihan nga na yung mga gumagawa ng witchcraft, like mga nangungulam, ang kaluluwa daw nila ay yung faith ng kaluluwa nila papunta sa impyerno. Yung faith ng kaluluwa nila. At may kasabihan din, buhay pa sila, yung mga gumagawa ng witchcraft, no? Yung mga nangungulam, mga ganyan. Yung mga witch or wizard in English, buhay pa sila, nasusunog na sa impyerno mga kaluluwa nila. Bakit? Kasi alam naman ng mga nagsasabi ng gano'n kung ano yung warning ng God sa Bible. Kung ano yung sabi ng God sa Bible. Kung ano yung mangyayari sa kaluluwa ng mga gumagawa ng God. Which is doon ilagay sa portion na lake of fire na may sulfur. So, tindi pala ng kasalanan na ganyan. Malala ang hatol ng God sa mga ganyan. Hindi lang malala, eternal yun eh. Choice na yun eh, na yun ang kanilang gawin. Kaya wala sila ibang sisihin. No? Pag sila ay natula na doon, yung mga buhay pa. Siyempre, yung mga namatay, nandun na yun. Na yun ang gawain dito sa mundo. Nandun na yun sa impyerno, ang kaluluwa nila. So, yun guys. Weep. Birds. Ay, ito yung whip po. Merong courageous, positive, na may offer, may send sa'yo, o may offer na couple. Ito yung offer niya. Yung makawala ka from restriction. Yung makawala ka from restriction. Kasi nag-isip to ng solusyon eh. Kung paano ka makawala sa restriction. Meron siya, siguro yung whip na to ay pinag-isipan niya maigi na solusyon o nagkaroon siya ng idea o baka nagtanong-tanong kung paano ka makawala sa restriction. Yan ang offer niya sa'yo. Ewan ko kung ano yan siya na at kung paano ka makawala from yung inaatake yung isipan mo para makarecover ka na sa yung inaatake yung isipan mo. Yun ang darating sa'yo. Whip. Whip. So, yan. Galing sa langit pala yan. Galing sa langit daw to. Yung darating na isend sa'yo. Hindi yun offer, kundi isend yan sa'yo. Na whip
para hindi makalapit sa yung mga nang-restrict sa iyo at yung mga nakataka sa isipan mo. Which is sinesend yun ng itong fake impress at ng ka-team niya. No? Parang pinagkaisahan ka nila, pinagtulungan kasi nainggit sa'yo. Tapos sabihin nila pagka napiktuhan ka na ng kanilang mga manipulation, palipad hangin, no, na sila naman may kagagawa niyan, deceit na nila. Sabihin nila ay mayabang ka. Samantalang sinet nila sa iyo para magyabang ka, magdaldal ka, magsalita ka na walang kawawaan. Di ba ganun ang effect ng mga palibadangin at mga ano? So, alam ng God yan. Kung yung ibang tao, kung yung mga tao ay hindi nila alam yan, yung ginawa against you, o sa ibang tao, na ginawa ng mga salbahe na yan. Ang God, alam ng God yan. Nakikita lahat ng God yan. Kaya, mayroon ng parusa afterlife ang God sa mga gumagawa ng witchcraft, no? At mga sorcery at mga iba pang mga demonic or evil doings. Kasi very injustice talaga yung kanilang gawain. Katulad sa budol-budol, tingnan nyo. Sarili nilang pera sa bangko winindro. Ibigay doon sa budol-budol kasi na-manipulate, na control yung isip nila ng orasyon. Hindi lang orasyon, no? Basta may ginagawa yan sila. Orasyon, sa orasyon pa lang yun pinapapasok nila sa sarili nila, tahanan yung budol-budol. Kasi wala sila sa sarili nila nakontrol yung isip nila. Binibigay nila yung alahas nila. Kung ano hilingin ng budol-budol sa kanila. Kita niya. Pero yun nga lang, puro din naman pagdurusa sa impyerno ang danasin ng mga gumagawa ng injustice niya. At demonic. Demonic yan mga gumagawa ng mga orasyon. Demonic na gawain yan. Ang nagtuturo niya ng mga orasyon na yan, evil forces yun. Kahit yung mga ginagamit ng mga manggagamot ng mga albularyo ng mga orasyon, yan ay demonic. Kaya ngayon ay tinuturo din nila sa mga kapwa nila tao, no? Demonic din, no? Parang pinapahamak din nila yung kaluluwa ng mga taong malapit sa kanila. Kasi yun ang tinuturo nila, mga orasyon din, palipadahan. Katulad dito sa kapitbahay ko, humingi ng tulong doon sa manggagamot. Tinuro sa kanya palipad hangin. Effective daw. Pati ako dito, tayo kami dito, pinagbabato ng palipad hangin. Gusto mang-control na. Gustong mamistik kasi umiiral sa kanila inggit. Gusto nila na sila ata yumaman. Bawal ata ako magsikap sa buhay. Kaya may orasyon ba daw sila, may palipad hangin. Makontrol sila ng palipad hangin. Orasyon yun, guys. So, yan. Ako ay nare-reveal ko lang ang totoo dito. At alam niyo kung sino doon sa kanila, nag-utos doon, nagpunta doon sa kanila, sa manggagamot na yun. Akala namin kasi dati sa Diyos yan yung mga manggagamot na yan. Hindi kami aware. Si nanay, gusto niya tulungan para hindi makulong. Ayun ang tinuro, palipad hangin. Tinuruan siya ng palipad hangin. So, anong ginawa nung magkakaso sana sa kanya? Kasi ipakulong talaga siya. Nanghingi pa ng suri sa kanya. At inatras na yung hindi na nagkaso. Nanghingi pa ng pasensya. Dahil, binato niya ng palipad hangin. Yun ang inuto sa kanya ng yun ang tinuro sa kanya ng manggagamot Sabi niya kay nanay, sabi nila, effective talaga yung tinuro ng manggagamot sa amin, albularyo, sabi. Pati kami tuloy, yan, hanggang letse-letse yung mga negosyo ko. Wala, parang ang gusto ko lang umalis, mga gastos ng gastos. Ganun, instead na makaipon, gastos ng gastos. Kasi yun ang mga binabato dito. Talagang na-misty sila ng gusto. Nainggit. Yan. Nainggit sila sa pinagsikapan ko, pinagsikapan ng asawa ko. So, yung pera na pinagsikapan namin yun. Kahit negosyo man yan, nag-risk pa rin ako. Kahit na sabihin na hindi ako nagtatrabaho sa negosyo ko kasi syempre may mga naman ako. Kumbaga, syempre yun na talaga pag negosyo, di ba? Di mo naman talaga kailangan na ng hard work, di ba?
Kini-question nila yan na hindi naman daw pinaghirapan yung kinikita ako. Ay natural, negosyo. Kaya, kumbaga, I work wisely lang ba? No? I work smartly. Nag-ipon naman ako ng pangkapital ko. Hindi ko naman ninakaw yun. Hindi ko naman kinuha sa pagnanakaw o pandaraya yun. Sa tamang paraan yun. Lahat naman ng negosyo ay may kapital. At syempre, pag nakapital ka, ang hangan mo dyan, tumubo ka. Di ba? Kunti nga na yung patubo-tubo ko Very kunti. Hindi kagaya ng iba na sauce. Ang lalaki ng tubo nila sa kanilang negosyo. Sa akin, kunti-kunti lang kasi pangit naman yung pag malaking tubo-tubo mo. No? Ganon. Yumaman ba sila? Hindi naman sila yumaman kasi hindi sila magdidiskarte sa buhay nila Kahit anong gawin nila na hindi naman sila umangat. Sinira nila yung kabuhayan ko kung anong mayroon sa akin. Hindi naman sila umangat. Hindi naman sila umasenso kasi puro sila bisyo. Parang masira ulo lang ba? Puro sila, sugal, ganun. Talagang napaka-toxic ng buhay nila. Puro sila alak, sugal. Tapos kung wala pang masaing, nanghingi pa dito yung anak niya ng pansaing. Ganon. O nakatulong pa ako tapos pistin pa nila yung tapos yung nagturo sa kanila sa mga gamot sa nanay pa tapos pati kami wala talagang utang na loob. Coffin. May mga ganong tao. Ay, hindi. Akala ko may mamatay. So, para protected ka, no? Para protected ka from deceit yan, no? From deceit. Para protected ka na from deceit. Parang ito ay shield sa mga spell. Ito ay shield sa mga evil forces. Ganyan. O, shield sa mga devil, no? Shield, protection from devil. Para hindi na makapangbusay ng negativity, para hindi na magtuloy-tuloy yung pamisti nila sa iyo ba, para makarecover ka na sa sakit, sa harm, distraction, sa anything na nagpapahirap sa iyo, nagpapadusa sa iyo. Yung ibang mga nagdurusa sa buhay, hindi nila deserve yan, no? Kaso lang, may mga gumagawa ng deceit and inggit, mirror pagkagahama nila. Yun na nagsasuffer yung mga biktima nila. So, Queen of Wands in reverse, pero nakikita ng God yan. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang buhay sa kabilang buhay, eternal yan. So, pag sila ay natula na doon sa impyerno, yung mga gumagawa ng mga deceit niyan, and evil, witchcraft, eternal yun na parusa sa kanila. So, yan. Seven of Cups and Queen of Wands in reverse. Para malito na itong Queen of Wands in reverse na ito. Para ma-distract na siya. Para hindi na siya mag-succeed. Para hindi na siya magtagumpay sa kanyang mga ginagawa against you. So, see? Para maging abundant na din ang buhay mo at stable and secured ka sa iyong tahanan, and kung may person ka ay emotionally satisfied, fulfilled kayo, happy, ma-relax na kayo sa inyong tahanan, ma-relax kayong dalawa. O kung wala pa, magkaroon ka ng partner na ma-relax ka, you'll feel stable, secured,
and living an abundant life na prosperous na buhay. And Three of Pentacles. Merong collaboration. Merong lalabas dito na nakahido. May malalaman ka. Dahil may mag-message sa'yo na for sure ito magkaroon ng stability sa inyo. Ito yung makakasama mo na may emotionally satisfied ka, contented. Ayan. And magkakaroon ng collaboration sa inyo kasi nanginayang ito sa'yo. Nanginayang siya kasi pinili niya pala yung ano guys, yung hindi ka nalang puntahan. Baka may distance. Na hindi na siya naging goal-driven, nagbukmok na lamang, malungkot. Dahil hindi ka niya napuntahan, hindi ka nagkita. Pero yung pinili niya yun. Yeah. Choice niya yan, di ba? Naging cold and vicious siya. Emotional, may na-manipulate kasi dito. Pero ngayon ay naklaruhan na siya. Naklaruhan daw siya. Dahil nawala na yung manipulation sa isipan niya, yung parang pinaniwala siya. May mga sentence sa kanya ng orasyon malamang. Or manipulation, basta may ginawain sa kanya. Pinaniwala siya, parang kinontrol yung isip niya ba? No, parang ganun. Pinatingga siya guys. Ganun ang nangyari. Pinatingga siya para hindi mag-take na action sa'yo. Kasi ang gusto kasi nung gumawa niyan, gusto nila ma-heartbroken ka. Pero tingnan nyo. Six of Cups and Ten of Cups. Maging courageous and brave to. No? Kasi may blue and red na mag-offer ng cup of love nyo sa'yo na makipag-close to sa'yo. Makipag-close yan siya sa'yo. Ayan. Hanggang sa maging close kayo at yan, magplano na kayo, mag-start, mabubuo ng inyong pamilya, masayang pamilya. Yan, yung tao na yan. So, yun, ito na lamang for collective reading, guys.